Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My name is Almer K. Duma from BSCD2B. So this is the continuation of report of Cassandra Kadir Carbal. Ang topic namin is friendship and communication. So number 1 is tips for improving communication, friendship. So number 1 is pay attention to how you feel, recognize your emotions, and be honest about your feelings. So ito na nga, no, when you say be honest about yourself, is ito na yung pumapasok na dapat kailangan natin intindihin or kailangan natin magpakatotoo sa sarili natin. Even na sabihin man natin sa ibang tao na okay lang tayo, pero deep inside is nasasaktan tayo. And yun yung hindi alam ng ibang tao. Kung ano yung nafe-feel natin sa isang bagay or pinaparamdam ng isang tao, kahit na iparamdam nilang saktan tayo. Pero kapag nakikita nyo tayo ng ibang tao is parang okay lang sa atin. And every time na tinatanong nila tayo kung okay lang tayo, siyempre okay. Pero deep inside is hindi naman talaga totoo. 2 is, don't make assumption. Ask for clarification instead of assuming you know what your friend is thinking or feeling. So, when you say don't make assumption, is ito yung nagpapalob na ang akala natin, kumbaga sa isang magkaibigan, no, kaibigan good, no, ang akala natin is alam natin kung ano yung pinagdaraanan niya. So, instead na tanungin natin siya kung ano yung problema niya, kung about saan ba yung problema niya, nang sa ganun is gumaan yung loob niya, na instead na tanungin natin siya, mas ginugusto natin na parang alam natin yung lahat, alam natin yung nangyayari, pero hindi naman din pala totoo at hindi yun yung nangyayari sa kanya. Number 3 is be mindful of your setting. Choose a time and a place where you can have a comfortable and open conversation. So, di ba nga, as sa magkakaibigan good, kapag nag-open up tayo, dapat alam natin at binabagay natin kung saang lugar ba tayo komportable nang makapag-share o makapag-open up tayo ng problema, kasi hindi natin kasi alam kung yung problema ng kasama natin, kung ano yung ino-open up niya is kung ano nga ba yung malala ba or hindi. So, kailangan talaga natin maging maingat ba. Kumbaga, dapat maging komportable tayo sa kung ano yung bagay or sinishare natin sa kasama natin. Number 4 is speak slowly and clearly. Ensure your message is clearly and understood. So, when diba, may times talaga na nagkakaroon tayo ng feelings na hindi good natin na-analyze kung ano yung feelings na yon. Syempre, kapag the way na kung paano tayo mag-share sa kasama natin is hindi natin siya basta-basta na-deliver ng maayos, kasi nga nasasaktan tayo. And kapag nasasaktan tayo is parang okay lang na makapagsalita tayo the way na hindi naiintindihan ng kung ano yung point na sinasabi natin sa best friend natin or sa kaibigan natin, like ganun. So, dapat kapag nag-share tayo ng problema or whatsoever, dapat yung naiintindihan nila. And syempre, kapag naiintindihan nila yung situation natin, doon nila malalaman na grabe pala kabigat yung nararamdaman natin. And doon nila naiintindihan kung bakit tayo nasasaktan sa isang tao, or bakit tayo nasasaktan, and bakit hindi natin na-deliver yung mga message or yung mga sinasabi natin sa kasama natin. Communicate your needs, share your needs and expectation in the friendship, and be willing to listen to your friends' need as well. Kumbaga, good sa magkaibigan, no? Parang ang sarap lang good sa pakiramdam na may iisa tayong kaibigan na handang makinig, handang mag-advise sa mga bagay or sa nangyayari sa buhay natin, even na mas worse yung pinagdadaanan natin or whatsoever. And kumbaga sa magkaibigan, ito lang yung pinaka most important sa magkaibigan is yung sekreto, diba? Kapag secrets, pag sinasabing secret is bawal sabihin kung kani-kanino. Kasi once na sinabi mo or binulgar mo yung sekreto ng iba, syempre mawawala ng tiwala yung best friend mo sa'yo. So, kumbaga, mag-give and take lang good kayo, kasi kapag sinasabing best friend is andun yung kung paano kayo uusap, the way na hindi nyo sinasabi or binubulgar yung mga bagay na hindi naman din dapat.
Practice active listening. Show that you are engaging by asking questions and summarizing what your friend has said. So, when you say listening, di ba, kapag nakikinig tayo sa mga bagay or sa mga sinasabi ng kaibigan natin, kumbaga, pinag-aaralan natin kung yung dahilan kung bakit siya nasasaktan, the way na paano niya sinasabi sa atin or ini-explain kung ano yung nararamdaman niya, and doon natin nafe-feel kung ano yung pain or gaano ba kabigat yung sakit na nararamdaman niya. So, sa magkaibigan ko, no, kailangan natin makikinig lang tayo pero hindi tayo magja-judge sa kung ano yung nangyayari sa mga bagay or bakit siya nasasaktan doon sa bagay na yon or sa kung ano yung sinishare na sa atin. Kasi ang pangit lang good tignan, no, the way na nakikinig tayo sa mga sinasabi niya is ginajudge natin. No, mali yun. Kasi lahat tayo dito sa mundo is bawat isa may kanya-kanyang pinagdaraanan. So, the last is respect each other decisions. Even if you disagree, respect your friends' choices and decision. So, in our, sa magkaibigan ko na ito yung pinaka most important na maging asal natin sa kaibigan natin is we don't have right to judge even now but worse yung ginagawa niya or sa situation niya, like ganon. Wala tayong karapatan mag-judge. Although na masasabi natin na ma-judge natin sila pero hindi natin sinasabi. Pero kailangan natin dito na lang natin bawiin yung dapat natin sabihin sa kanya is yung pag-advise natin sa kanya na ganito yung makakabuti, like gano'n. Pero kung susundin niya man yung advice natin sa ayaw at sa gusto niya, wala tayong magagawa. Pero we don't have right to decision making kasi buhay niya yon and wala tayong karapatan na tayo magdesisyon sa buhay niya or sa mga bagay na gusto niya. That's all, sir. Thank you.